So, ito sige. Ay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ilabas ko na ngayon! Sana hindi nila ako mapatay. Oh, ikaw hindi mo ginawa na part 1 at part 2 yan. Kung nilabas mo na yan dyan sa video na yan, di buhay ka? Gunggong pala to no? Pero by the way, mga kababayan, no? Kung makita nyo yung mukha ni Saldico, laki ng pinayat niya. O malamang wala na po sigurong to. Wala nang makain to sa ibang bansa, baka nagpasupsup na sa bakla to, no? Hindi, joke lang. Diba? Sorry. Ako lang ang utos sa akin. Naalala ko lang si Harry Roque. Si Harry Roque nangangayayat din no? Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Puto special. Special, di ba? Okay. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya. Hindi nabasa in the first place. So, di na rin daw po siya mananahimik kasi malapit na po yung rally ng iglesia. Hindi tayo naman po, no? Ayaw naman po natin na nababatikos yung iglesia ni Cristo. Kasi kahit kasi natin yan Ako nilirespeto ko po talaga sila Lahat ng religion kailangan respetuhin po yun. Pero napaka-overwhelming na po kasi talaga ng mga bali-balita na talagang nagagamit po talaga yung mga miyembro para po sa interest talaga ng iglesia sa politika. Well, kayong mga miyembro, tingnan ninyo baka nagagamit na kayo nang hindi nyo alam. Na baka nabubulag lang kayo dahil kayo ay miyembro ng iglesia ni Cristo. So, kung tingnan po natin ngayon yung mga nangyayari, mukhang collaborated po talaga ito. Na kung kailan lalabas si Saldico, kung kailan nga malapit na pa yung rally ng iglesia. Di ba? So, ito yung sinasabi ko Ganito yan Ang plano po talaga sa November 16, ang bali-balita, pababagsakin po si PBBM. Pababagsakin nga po yung administrasyon po na to. So, meron silang 1 million hanggang 2 million na attendees. Sa attendees, okay na sila. Okay na yan. Kaya nang magpabagsak ng gobyerno yan, yung 1 to 2 million. Kaya nang magpabagsak ng gobyerno yan. Pero ang kulang dito mga kababayan, yung galit, yung motivation para magalit. Kasi kung ang gagawin lang kasi nila, magrarally lang po sila, tapos sasabihin lang nila sa entablado na, ang presidente bangag, magnanakaw ang presidente, na paulit-ulit lang naman na subok na po ng panahon na hindi naman effective. Mag-aaksaya lang po sila ng oras. Kaya nga 'di ba, meron sinasabi na Operation Bag on the Go. Kasi ito na po yung pinaka-last na pagkakataon nilang pabagsakin ang PBBM admin. Ito na yung pinaka-last. Itataya na po nila lahat. So nakapagduda naman na kung kailan itataya nila lahat, biglang lalabas mo si Saldico. So ito yung sinasabi natin. No? Magiging sapat ba na dahilan o sapat ba na motivation na magalit ang mga tao dito sa mga sasabihin ni Saldico para po pabagsakin ang gobyerno at lusubin po ng 1 million to 2 million na magrarally po ng miyembro ng Iglesia ni Cristo at halo-halo na yan, yung ang Malacanang? O, di ba? At yung pinakamalaki pang tanong dito, kasama ba yung mga sundalo? Kasama ba yung mga pulis? Kasi kahit 1 million po yan, kaya pong patigilin ng mga pulis at sundalo yan. So kaya ba? Diba? So yun, ang natin, ang tanong ngayon natin dito. So tuloy-tuloy natin, sige. At may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko, kung babasahin kasi, sa akin kita mo diba? Puta ka, totoo na yung sinasabi mo, binabasa mo. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Bago kayo humusga, di ba? Kailangan hayaan niyo muna kung ipaliwanag sa inyo
ang katotohanan bago mag-rally. Ayos, galing eh, no? Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi... So, tingnan ninyo yung SONA ng Pangulo, July. Umalis din po si Saldico para magpa-check up July. O, July So, ano yan, medyo importante kasi mga dates yan eh. So, ibig sabihin nun, bago mag-SONA, wala na si Saldico. Pagkatapos mag-SONA, babalik dapat si Saldico. Sige. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ayan no. So ayan na. Okay. So, ito, pag-isipan nyo itong maigi. Actually, nasabi ko na to kanina sa ko sa content ko pero yung simula pa lang red flag na eh. Kasi una sa lahat, pagbibintangan nila, ito yung sabi nga po ni Saldico eh. Uuwi daw po dapat siya ng Pilipinas. Pero hindi daw po siya pinauwi ni Martin Romualdez. Kasi ang sabi daw ni Martin Romualdez, huwag ka nang umuwi, kami nang bahala sa'yo. Okay, sige, tuloy natin. Naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan so ebidensya. So yan, okay. So ngayon, ito nasabi ko na to kanina eh, pero ulitin ko lang, no? Kung kayo ba, mambibintang ba kayo ng tao? Kung gagawa ba kayo ng isang taong scapegoat ninyo, ang gusto nyo ba na sa ibang bansa o nandito sa Pilipinas? Hindi nga, pag-isipan nyo maigi. Uuwi na pala si Saldico. Uuwi na pala si Saldico sa Pilipinas. Kung ako si Martin Romualdez, pauwiin ko muna si Saldico bago ko pagbintangan. Kasi pag uwi niya ng Pilipinas, doon ko siya ipapakulong. Ngayon, ang tanga-tanga naman ni Martin Romualdez na uuwi lang si Saldico, hindi niya pinauwi kasi pagbibintangan natin siya. Parang baliktad ata. O, tingnan ninyo nangyari. O, dahil si Saldico po nasa labas ng bansa, malayang nakakapagsalita. Malayang nakakagawa po ng kanyang klaseng mga istorya. Di ba? Mali talaga eh. Pagbibintangan mo yung tao na sa ibang bansa, dapat pinauwi mo na para doon mo pagbintangan, ipakulong mo nang hindi makapagsalita. Di ba? Isipin nyo lahat po ng mga pinagbibintangan, lahat po ng mga sinasabing magnanakaw, lumalabas ng bansa. Oh. Tapos ngayon yung pagbibintangan ninyo, nasa labas ng bansa, pauwi na pala ng Pilipinas. Di ba ganun ba katanga si Presidente Bongbong Marcos? Na yung scapegoat nila palalabasin nila ng bansa? Ay, parang ang labo naman ata nun. Doon pa lang mali na po kagad yung strategy. Di ko lang alam kung mali strategy ni Bongbong Marcos, ni Presidente, o talagang bobo talaga si Saldico gumawa ng istorya. Hindi. Ewan ko ba? Isipin mo, hindi ko makuha yung logic eh. Di ba kung ako si Martin Romualdez, si Saldico, di ba? Speaker Martin, si Saldico to. Uwi na po ako ng Pinas. Siyempre, ako si Martin, nakangiti na ako niyan. Sige, umuwi ka na. Kaming bahala sa'yo. Umuwi ka. O, pag uwi niya, gawin niyo na yung gusto ninyo. Baliktad. Parang DDS po, baliktad po ang utak. Di ba? Ewan ko, parang... Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina
Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ayan na, so ngayon nagpapangalan na siya ngayon. So, Sec Mina Pangandaman ng DBM. Oh, meron pa yan. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba Si Bersamin pa. ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. O tinan ninyo ha, may pinapangalanan siya ngayon. Isipin niyo mga kababayan, no? May bali-balita po ngayon na itong si ES Bersamin sisibakin po bilang ES. Bali-balita lang naman. Ngayon, kapag sinibak po itong si Bersamin, pwede niya ituro si PBBM. Pwede niya segunda yung sinasabi ni Saldico. So, abangan natin yon kung gagawin niya yon. Sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si Speaker Martin Romualdez at binabasa. may instruction. May binabasang papel. Ayan na, may papel. Walang yan yung katotohanan scripted. At nireport ko ang instructions. May papel no? May papel. Ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito. Ayun nga pala, no, doon sa Team Mark Ramos pala, pwede nyo naman i-blurred to, di ba? Kung medyo worried kayo sa sa copyright, pwede nyo i-blurred yung mukha ni Saldico. Oo nga pala. Sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. No, dahil sa brown leather bag. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez. Ano yung nangyaring So, ang tinuro niya po dito si PBBM at si Martin. So, ano yung nangyari sa Small BICAM? Na ang miyembro lang 2 tao. Si Saldico at saka si Cheese. So, ano yun? Wala lang yun. Wala lang. O, diba? Yung mga insertion na nangyari doon, wala lang. O, diba? Basta, Martin Romualdez at saka PBBM lang. Sec Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng Yan, ito. Actually, ito yung napansin ko kanina Kanina rin ko, nung nako-content ko to kanina. So, ngayon ito, isa-isahin natin. So, sabi po ni Saldico, na ito, natin sana mapaliwanag ko ng maayos. Okay. So, sabi po ni Saldico, mga kababayan, yung 100 billion, hinati niya raw po ito sa 2. So, 50 billion sa GAA, 50 billion po sa unprogram funds. Kasi daw po, yung naglalabas daw po ng unprogram funds, Office of the President. Malinaw, di ba? Pero naalala nyo ba, mga kababayan, yung nangyari kay Joel Villanueva? Di ba si Joel Villanueva, ang yabang nung sa Blue Ribbon, di ba? Sabi ni Joel Villanueva, wala akong insertion. Tingnan nyo pa yung GAA 2023. Wala akong insertion. Kung naniwala naman sila Ping Lacson noon,
na wala talagang insertion, walang insertion si Joel Villanueva. Yun nga lang, napansin po ng mga staff ni Ping Lacson na yung 600 million na inahanap po nila Bryce Hernandez, wala nga sa GAA. Nasaan program funds? So, nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. So ngayon, nung nabisto nga po na yung insertion ni Joel Villanueva sa program funds, hindi po ito nagmamatch dito sa sinasabi ni Saldico na yung program funds ang naglalabas po Office of the President. Kasi in the first place, kung totoo yun, dapat ang sagot dapat ni Joel Villanueva nung tinanong siya tungkol doon sa program funds na yan, wala akong alam diyan. Ang nagre-release niyan Office of the President. Nanako niyo yung point ko? 'Di ba? So ang tanong natin dito, bakit hindi sinabi ni Joel Villanueva na yung program funds na insertion niya na 600 million ay ang nag-release Office of the President?